guys, I'm Jasmine Diaz, PSC2B Mathematics. So ngayon, ang gagawin ko ay video summarizing kung paano ako natuto and ano yung mga natutunan ko sa subject na SEM 5 and SEM 6. So ngayon, alam naman natin na nasa pandemic tayo, hindi tayo pwedeng pumasok sa school, na nakasanayan natin dati na makakasalumuhan natin yung classmates natin, mga teachers natin, yung pabiyahe tayo, yung papasok, uuwi, yung ganun. Ngayon kasi nasa bahay lang tayo lagi. We have different kind of education now. We have online education na sobrang hirap para sa atin na mag-adjust. And kahit mahirap, kailangan natin gawin para maging successful yung taon na ito para sa online education. Mahirap siya kasi maraming barriers. Pag wala kang cellphone, parang ang hirap mag-aral kasi pag manghihiram ka lang. Syempre, hindi lang naman ikaw yung nag-aaral. Merong mga kapatid mo, kaibigan mo na nahihiraman mo ng cellphone pero ginagamit din naman nila. And hindi lang yun, mahinang signal. Sobrang hirap kasi may mga lugar na ang hina talaga ng signal and meron ding walang-wala talaga kaya sobrang hirap mag-adjust. And meron din naman yung ingay sa paligid mo, yung pag nag-online class, parang ang hirap mag-focus, ang hirap mag-concentrate na nag-aaral ka, tapos ang ingay-ingay sa paligid mo, 'di ba? Parang ang hirap na mag-adjust na ganun yung paligid mo. And wala kang magawa kasi ganun naman talaga sa bahay. Maingay, tapos hindi mo maiiwasan na habang pumapasok ka sa online class, maingay talaga sa paligid. And ngayon, habang dumadaan yung mga buwan, syempre parang natatanggap na natin na ganito yung way ng pag-aaral natin, di ba? Kahit nahihirapan tayo, and ginagawa pa rin natin yung best natin para matuto. And ganun din naman yung mga teachers natin, di ba? Lahat ginagawa nila para kung iniisip nila na kung paano nila may bibigay yung mga dapat matutunan ng mga estudyante nila, di ba? Kahit nahihirapan din sila, di ba? And yun lang, parang na-realize ko na sobrang importante pala ng social media ngayon. Like Facebook, Messenger, yung mga Google, mga YouTube. Parang, kasi yun yung nagiging daan para maibahagi ng mga teachers yung dapat na matutunan namin, di ba? And ngayon, gumagawa sila ng mga iba't ibang videos na parang vlogs, na-upload nila sa YouTube, sa Facebook, para ma-share yung knowledge na kailangan namin bilang estudyante. And meron kasi mga students na gusto na ini-explain talaga sa kanilang mabuti para maintindihan nila. Meron naman iba na binabasa lang, naiintindihan agad nila. And yung students kasi may kanya-kanya din na way kung paano sila matututo, di ba? Kaya bilang isang magiging future teacher, sobrang saludo ako sa lahat ng teachers ngayon kasi sila yung mas hirap sa ginagawa nating online education ngayon. Bilang magiging isang teacher in the future, natutunan ka na kailangan natin maging flexible and iisip talaga tayo kung paano natin ma-share yung knowledge sa mga students natin. Kasi kami sa subject namin na SEM 5 and SEM 6, yung teacher namin, nag-explain siya through YouTube. Tapos minsan nagsusum meeting kami para ma-explain niya sa amin yung mga different topics na kailangan naming malaman. And pag nagpapagawa siya ng mga activities, gumagawa kami ng sarili naming video, ng sarili naming example, para malaman ng teachers namin na naintindihan ba talaga namin yung topic na yon. And I realized na parang inihahanda lang kami mga future teachers kung sakali man na ganito pa rin yung way ng education natin,
na sana nga bumalik na tayo sa normal. And kung i-case lang naman na ganito pa rin yung education natin sa mga pag naging teachers na kami, and nire-ready lang kami para matuto na kaming video kung paano namin may explain ng mabuti yung mga topics and yung mga examples ng maayos. And natutunan ko din na hindi mo kailangan bilhin yung lahat ng gagamitin mo. Tulad nung pinagawa sa subject namin na portfolio na hindi namin kailangan bilhin yung portfolio. Kailangan lang namin humanap sa mga bahay namin na pwedeng gamitin para makagawa ng portfolio. And ang ganda lang kasi ikaw pa mismo yung magdi-design sa gusto mong portfolio, di ba? Parang nakakatuwa yung ganun. Tapos, kasi alam mong pinaghirapan mo. And meron pa yung pinagawa kami ng dream house na gawa sa mga recycled materials. Parang sobrang nakaka-touch lang na makikita mo yung gawa mo na alam mong pinaghirapan mo talaga kahit hindi ka bumili ng mga mamahalin na materials para maging maganda yon. And matutuwa ka kasi pinaghirapan mo talaga yon, nag-isip ka ng kung ano yung gusto mo talagang bahay. Ma-appreciate mo yung ginawa mo kasi alam mong pinaghirapan mo and alam mong gusto mo yung ginawa mo. Yun lang, parang ganun lang, nakakatuwa lang sa subject namin na mga pinapagawa kami ng ganun. Yun lang yung gusto kong i-share sa video na to, and sana lahat tayo maraming natutunan. And I wish na matapos na tong pandemic na to para bumalik na tayo sa dati. And yun lang, ingat kayo palagi and God bless you. Bye-bye!